Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1351 hanggang Kabanata 1360. Kabanata 1351. Isang nilalang ang palihim na lumapit sa likod ni Hansen nang hindi niya namamalayan. Ang itlog ay tumama sa kanyang braso at pagkatapos ay tumalbog muli. Ang tumatalbog na bola ay halos kasing laki ng isang ordinaryong kamao at tumalbog mula sa isang kaaway patungo sa isa pang, ngunit hindi sinaktan ang alinman sa kanila. Ginugol ko ang lahat ng aking oras at enerhiya upang magawa ito. Ito ang nakukuha ko pagkatapos ng lahat ng aking pagsisikap. Si Hansen ay nasaraan ng loob, hindi nakikita ang anumang pakinabang sa Geno Core na kanyang nakuha. Kahit na ano, magpapatuloy ako sa aking paglalakbay patungo sa hukay na iyon. Inilagay ni Hansen ang kristal na itlog at nagsimulang maglakad. Ang mga nilalang na tinamaan ng itlog ay patuloy na sumugod kay Hansen tulad ng dati. Ito, para kay Hansen, ay napatunayang tunay na walang silbi. Ito ay isang pag-aaksaya ng espasyo. Habang naglalakad si Hansen patungo sa butas sa lupa, pinatay niya ang hindi mabilang na mga hayop sa kanyang landas. Isang unggoy na may pilak na pakpak ay nagawang maghukay ng kanyang mga kuko sa likod ni Hansen at maghatid ng isang nakakapangilabot na hiwa. Naramdaman niya ang punto ng pagpasok at inaasahan niyang ang sakit ay sesubog anumang sandali. Ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi siya nasaktan. Wala siyang naramdaman. Medyo nagulat si Hansen dahil alam niyang dapat sana ay nasaktan siya sa pag-atake na iyon. Kaya, binuhay niya ang Damshan Sutra upang obserbahan ang sugat na kanyang natamo. Nakakagulat, walang pinsala. Kahit ang kanyang sandata ay hindi nabutas. Ha! Ano nangyari? Nasisiguro kong naramdaman ko ang isang bagay, naisip ni Hansen nang hindi makapaniwala. Ang mga kuko ng unggoy sa himpapawid ay napakatalim, at ang Jade Snail Armor ay hindi dapat makalaban sa pag-atake. Si Hansen ay nakaranas ng ilang menor de edad na gasgas at gasgas dati, at alam niyang tiyak na ang pag-atake ng kuko ay mas masahol pa. Ang Jade Eskin ni Hansen ay malakas, ngunit hindi ganoon kalakas. Ang unggoy ay tiyak na naghatid ng isang malaking pag-atake sa likod ni Hansen, ngunit narito, walang pinsala. Pinagaan ba niya ang kanyang kamay sa akin? Nagtaka si Hansen. Ngunit ang mga nilalang na sumalakay kay Hansen ay hindi tunay, at wala silang damdamin. Sinunod nila ang kalooban ng kanilang Panginoon, at malinaw na nais niyang mamatay si Hansen. Hindi nila madikta ang kanilang sariling mga aksyon. Ang boss ng Jade Hill ay gustong patayin si Hansen, higit sa lahat, malinaw na iyon. Makikita mo ito sa kanyang mukha. Bakit niya uutusan ng mga ito na huwag saktan si Hansen? Habang iniisip ni Hansen ang kakaibang ito, isa pang unggoy ang lumapit at naghagis ng isang pag-atake. Itinaas ni Hansen ang kanyang mga braso upang harangan ang pag-atake. Matapos maitaboy ang mga kuko, pinagmasdan ni Hansen ang kanyang mga braso at nakakita ng ilang gasgas sa kanyang na-crystal na balat. Alam niyang hindi sila nagpagan ng kamay sa kanya. Ano iyon? Seryoso? Nalilito ako. Bakit hindi ako nasaktan kanina? Nalito si Hansen. Iginuhit ni Hansen ang kanyang atensyon sa unggoy na sa ilang kadahilanan ay hindi nakasakit kay Hansen, ngunit mukhang pareho ito sa iba. Ang isang unggoy ay nakapag-iwan ng marka sa kanya, ngunit ang isa ay hindi. Tinamaan ba ng itlog ang unggoy na iyon? Ang isip ni Hansen ay nagsimulang mag-isip tungkol sa isang posibleng solusyon sa pagkalito. Dahil sa kanyang nakakapanghinayang pagkadismaya sa item, hindi pinansin ni Hansen kung gaano kadalas tumalbog ang itlog o kung aling mga target ang tinamaan nito. Ang kanyang isip ay malabo sa oras na iyon. Ang itlog ay tumalbog ng ilang beses, masyadong. Kung ang isang halimaw ay tinamaan ng itlog, ibig sabihin ba ay naging kaibigan ang nilalang? Nagbago ang pananaw ni Hansen sa itlog, ngunit naisip niyang ang kanyang teorya ay medyo ligaw. Parang medyo katawa-tawa. Kung totoo iyon, hindi sana sinalakay ni unggoy si Hansen mula sa simula. Ngunit kahit na tinamaan niya ako, hindi niya ako tinamaan. Isang lihim na unggoy ba siya, nagpapanggap? Marahil ay ayaw niyang saktan ako, ngunit kumikilos na parang ginagawa niya ang kanyang makakaya. Pagkatapos ng lahat, kung nalaman ng boss, papatayin siya. Tiningnan ni Hansen ang mukha ng unggoy na nagnanais pumatay at hindi naisip na totoo rin iyon. Kaya, nagpatuloy si Hansen sa kanyang paglalakbay, nakikipaglaban habang naglalakad.
Hindi niya maisip ang dahilan kung bakit hindi siya nasaktan sa pag-atake. Ang boss ng Jade Hill ay nag-drawing lamang ng 4 sa mga nilalang. Ang kanyang libro ay isang Geno Core, ngunit dapat mayroong limitasyon sa kung gaano karaming mga nilalang ang kaya niyang ipatawag sa isang pagkakataon. Nang makita ng boss ang kanyang unggoy na tinamaan si Hansen, kumunat din ang noo niya. Kahit ang espiritu mismo ay hindi sigurado kung bakit hindi nakaranas ng pinsala ang tao. Masusing pinagmasdan ng boss si Hansen, at pagkatapos ay nagkaroon ng kurbo ang kanyang mga kilay. Nagsimula siyang kumunat ng noo ng higit pa. Binuksan ng boss ng Jade Hill ang kanyang libro at pagkatapos ay nagsimulang mag-drawing muli. Mas mabagal siyang nag-drawing sa pagkakataong ito na may labis na konsentrasyon. Ang kanyang noo ay pawisan ng husto. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos na siya, ngunit ang kanyang mukha ay parang nawala ng lahat ng kulay. Namumutla siya. Isang pilak na ilaw ang nagliwanag mula sa libro, at sinundan ng ibang bagay. Ito ay isang nilalang na mukhang isang masama, galit na demonyo. Nang lumabas ang demonyo mula sa libro, ang berdeng mga mata nito ay tumitig kay Hansen ng matagal. Itinaas nito ang kanyang tricido at sumugod patungo sa kanya. Ang demonyo ay napakatalino, malinaw na iyon. Ang kanyang tricido ay isang nakakatakot na sandata upang panoorin na bumaba sa iyo. Hawak pa rin ni Hansen ang chef, kaya isang kamay lang ang magagamit niya para makipaglaban. Dong! Ang tricido ay tumama sa sungay, at ipinadpad nito si Hansen pabalik ng 100 metro bago siya huminto. Nanginginig ang mga kamay ni Hansen, at kinilala niya na sinubukan niyang harangan ng sobrang lakas ng sabay-sabay. At nangyari lang ito, habang natigilan si Hansen, isang unggoy ang nagsara ng agwat upang saktan siya. Ang mga pilak na kuko ay itinulak ng malalim sa likod ni Hansen, ngunit hindi sakit ang naramdaman niya. Ito ay pagkabigla. Kabanata 1352. Si Hansen ay nasa isang pagkatulala. Ang unggoy na nakasakit lang sa kanya ay ang unggoy na nagpalito sa kanya kanina. Ang mga kuko ng unggoy ay napakatalam at mabilis, at dapat sana ay pinunit-punit si Hansen sa pagkakadikit. Ngunit nang tumama ang mga kuko na parang kutsilyo sa kanya, para silang goma. Hindi siya nasaktan ng kaunti. Ang unggoy ay sumugod ng napakalakas, kaya naman ang mga daliri nito at ang kamay mismo ay bumagsak kay Hansen. Saan dapat sana ay ganap na nawasak siya, parang ang kanyang kaaway ay gawa sa masilya. Walang sakit, at pagkatapos, ang mga daliri ng unggoy ay lahat ay yumuko pataas na parang sirang, baluktot na sanga. Bakit nangyayari ito? Ang lahat ba ng mga nilalang na tinamaan ng itlog na tumatalbog ay ganito? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Ang tatlong iba pang unggoy ay mabilis na nagtungo kay Hansen ngayon. Itinaas nila ang kanilang mga kamay na may mga kuko upang saktan si Hansen ng mas malakas kaysa sa naunang unggoy. Mabilis na ipinatawag ni Hansen ang itlog at inihagis ito sa mga kaaway na nagtipon sa paligid upang tapusin ang tao na nagpatakbo sa kanilang paghabol at nagbigay sa kanila ng malaking problema. Sa paglipad nito sa hangin, umiikot ang itlog. Ang paglalakbay nito ay kulang sa kasanayan at katatagan, ngunit ang bilis kung saan ito lumipad ay higit pa sa nakabawi para doon. Ang demonyo ay mukhang galit na galit. Gamit ang kanyang tricido, sinubukan niyang saksakin ang itlog. Pinanood ng boss ng Jade Hill ang nangyayari ng may matinding pagkamausisa, at tulad ni Hansen, nagtaka siya kung ano ang ginagawa ng itlog. Ngayon, nakikita si Hansen na nagpupersage upang ipatawag ang itlog at ihagis ito, bilang isang huling pagtatangka upang maiwasan ang pagkawasak, siya ay lubos na nalito. Gayunpaman, naniniwala siya na may ginagawa si Hansen. Ang tao ay hindi masayang susuko sa kamatayan at maghahadjust ng itlog para lang tumawa. Dapat may kakaiba sa item na kanyang inihagis, kaya naman, inutusan ng espiritu ang demonyo na alisin ito. Ang demonyo ay napakatalino, at ang kanyang tricido ay direktang tumama sa itlog. Nag-aalala si Hansen dahil ito ay isang bronze Geno Core lamang. Hindi niya lubos na sigurado na makatiis ito sa lakas ng pag-atake ng isang nilalang na ipinatawag ng isang silver Geno Core. Pang! Nang tumama ang tricido sa itlog, ang hugis ng itlog ay lumubog sa sarili nito. Sa kabutihang palad, ang tricido ay hindi nakabasag o nakapasok sa itlog. Ang nakakagulat na nababaluktot na hugis ng kakaibang Geno Core ni Hansen ay bumalik sa orihinal nitong hugis, ngunit ngayon ay mas mabilis na itong gumagalaw kaysa kailanman. Ang itlog ay tumalbog saan man sa nakakatawang bilis, at ang bawat unggoy ay tinamaan nito. At sa sandaling mahawakan sila ng nakawala na itlog, ang item ay nagpatuloy sa pagtatag sa iba pang mga nilalang sa mas malawak na lugar. At sa tuwing tumatama ito sa isang nilalang, tumataas ang bilis.
Parang patuloy na nagtataas ang bilis, kaya naman nagiging mas mabilis ito. Patuloy na umiiwas si Hansen sa mga pag-atake, pinapanatili ang kanyang mga mata na nakatuon sa mabaliw na itlog. Hindi ito katulad ng isang ordinaryong tumatalbog na bola. Ang itlog ay hugis itlog, kaya nang tumalbog ito palayo, napakahirap na subaybayan ito. Kahit ang unang punto kung saan ito tatatalbog ay hindi mahuhulaan. Sa aktibong Heavenly Go at Dangshan Sutra, kahit si Hansen ay hindi nakasubaybay sa paglipad nito. At kung hindi masubaybayan ni Hansen, hindi rin ito masusubaybayan ng mga nilalang. At isa-isa, lahat sila ay patuloy na tinamaan. Di nagtagal, ang bawat halimaw ay nakita na natag ng itlog nang hindi bababa sa isang beses. Pang! Nang matapos na, ang itlog ay tumalbog pabalik kay Hansen. Hindi niya alam kung ang itlog ay tumalbog pabalik sa kanya dahil sa purong pagkakataon, o kung ang itlog ay kusang bumalik kay Hansen nang matapos na ang trabaho nito. Ngunit higit sa lahat, matapos ang pagtatag sa mga kaaway na nasa harap niya, si Hansen ay gustong malaman ang kalikasan at saklaw ng kapangyarihan nito. Wala siyang oras para mag-isip, gayunpaman, dahil ang demonyo at ang mga unggoy ay lahat ay pumunta kay Hansen. Ipinagpatuloy nila ang kanilang plano na patayin ang tao. Ang Tricido ay papalapit muli kay Hansen, nakataas at handa ng saksakin. Kaya, itinaas ni Hansen ang kanyang sungay upang subukang itabi ito muli. Noong huling pagkakataon na nangyari ito, naipadpad si Hansen pabalik ng 100 metro. Alam niya kung ano ang aasahan sa pagkakataong ito, kaya nag-commit siya sa pag-atake at ibinaba ang kanyang sungay laban sa papasok na Tricido, naghahanda para sa epekto. Nang magtagpo ang dalawang sandata, ang mga mata ni Hansen ay nanlaki sa purong, walang pigil na kagalakan. Ang malakas na Tricido ay parang isang murang laruan na gawa sa goma, at madali itong yumuko pabalik. Hindi pinapansin ang mga unggoy at hayop sa paligid niya, sumulong si Hansen upang patayin ang masamang demonyo na naging tinak sa kanyang likuran. Sinaksak niya ito ng malaking lakas sa likod ng kanyang pagtulak. Ngunit nang matapos na siya, ang 4 na unggoy ay tumalon sa ibabaw ni Hansen na nakabuka ang mga panga, handang kagatin at ngumunguya sa kanya. Hindi lang ang mga unggoy, kundi pati na rin ang iba pang mga nilalang. Naging lubos siyang napapalibutan, at ang eksena ay parang ang pinakabaliw na laro ng British Bulldogs na maaaring makita ng isang tao. Ang chef ay kasama rin ni Hansen, at sa kanyang walang malay na estado, siya ay nasubject sa malaking pag-aagawan. Ang boss, nakikita si Hansen na nahuhulog sa ilalim ng hindi mabilang na mga nilalang, ay ngumiti. Naniniwala siyang ang kanyang peste ay sa wakas ay nadil na. Binigyan niya ang tao ng nararapat na kredito, gayunpaman. Si Hansen ay napatunayang nakakalito, at ang boss ay lubos na nakahinga ng maluwag sa pag-iisip na naalagaan na siya. Ngunit ang kaligayahan na ito ay panandalian. Sa kabila ng dami ng nakapatong kay Hansen, ang kanyang lakas ng buhay ay pareho pa rin. Ano ito? Kumunat ang noo ng boss ng higit pa kaysa dati. Ang 4 na unggoy ay dapat sana ay nakakapunit sa kanya ng ilang beses na ngayon, ngunit wala ni isang patak ng dugo ang nakita. Boom! Naramdaman ng boss ang isang malaking daloy ng lakas na sumabog mula sa karamihan. Ang mga hayop na kanyang ipinanganak ay lahat ay napalipad. Kahit ang 4 na unggoy ay napalipad, at sa kabila ng pagkagat nila ng paulit-ulit kay Hansen, ang tao ay mukhang perpektong maayos. Kabanata 1353. Sa mga mata ni Hansen, ang mga nilalang ay parang manipis na bola sa ball pit. Nang mahawakan sila ng itlog, ang kanilang mga katawan ay hindi nagmukhang naiiba. Sa katunayan, mukhang eksakto silang pareho. Ngunit parang ang pagkakaayos ng kanilang mga pagkatao ay ganap na nabago sa isang bagay na parang goma. Hindi lang ang mga katawan ng nilalang ang ganoon. Kahit ang anumang sandata na kanilang hawak ay magdurusa sa parehong epekto, tulad ng Tricido ng demonyo. Hindi naglagay ng labis na puwersa si Hansen upang itulak ang mga nilalang ng dogpile. Inalog niya ang kanyang katawan na parang tinatanggal niya ang sobrang tubig, at sa gun ng mga patak ng tubig, ang mga halimaw ay itinapon palayo. Ang sungay na ipinasok ni Hansen sa dibdib ng demonyo ay nasa loob pa rin nito. Umiikot ito sa loob ng lungga, tumutusok sa laman at buto habang ang halimaw ay umiikot at nagwawala sa pagtatangkang kagatin ang tao na nakakuha ng pinakamahusay sa kanya. Sa isang punto, nagawa nitong ikabit ang kumikibot nitong bibig sa palso ni Hansen. Ngunit nang ibaba nito ang mga ngipin nito sa kanya, ang lahat ng ngipin ay nawala ang hugis. Pagkatapos, hinugot ni Hansen ang kanyang sungay at itinulak ito sa utak ng kanyang kalaban. Madali niya itong pinatay dahil ang bungo ng hayop ay walang paglaban. Ngayon, determinado si Hansen na harapin ang lahat ng natitira. Hindi na kailangang mag-alala si Hansen tungkol sa anumang pinsala na magagawa nila.
Hanggat nababahala sila, at hanggat kailangan niyang mag-alala kapag nakaharap sa kanila, hindi siya masisira. Galing. Ito ang magiging uri ng pagpatay ko. Tingnan natin kung kaya kong patayin ang 10,000 tao sa inyo. Ang sungay ni Hansen ay pagkatapos ay itinulak sa unggoy na pinakamalapit sa kanya. Hindi makapaniwala ang boss ng Jade Hill sa kanyang nakikita, at naisip niyang nakakamangha kung paano binago ng tao ang sitwasyon at ninakaw sa kanyang mga tauhan ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Nakikita si Hansen na walang awa na nagpapatayan sa paglalakad patungo sa kanya, ang natatakot na espiritu ay inutusan ng kanyang ibon na lumipad palayo. Kinuha ni Hansen ang itlog at inihagis ito sa espiritu. Pumunta ito patungo sa tumatakas na espiritu sa bilis ng isang meteor. Pang! Ang boss ng Jade Hill, nakikita ang itlog, ay nagdrawing ng ilang dagdag na hayop upang i-deflect at i-bounce ito palayo. Sinamantala niya ang tanging tunay na disbentahan ng itlog na ipinakita nito hanggang ngayon. Napakatalbog nito, at madali itong mataboy ng may pinakamalaking lakas. Nang magbago ang direksyon ng itlog, ang boss ay binigyan ng sapat na oras upang palawakin ang puwang sa pagitan ng dalawa at makatakas. Matagal na siyang nawala. At nang tumakas ang boss, ang mga halimaw na natitira ay nagsimulang mawala. Parang hindi sila makakapagtagal sa isang lugar ng matagal kung wala ang kanilang Panginoon. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, nakakuha ako ng isang bagay na tunay na kamangha-mangha. Ang Geno-core na ito ay kahanga-hanga. Hinawakan ni Hansen ang itlog, nagagalak sa sobrang tuwa. Nagsimula ring maniwala si Hansen na halos may kamalayan ito dahil maaari nitong sundin ang kanyang mga utos. Ang kailangan lang niyang gawin ay mag-ingat kapag inihagis ito. Bago ito umalis sa kanyang kamay sa isang paghagis, kailangan lang niyang impluwensyahan ito sa direksyon na gusto niyang puntahan. Kung mahulaan ni Hansen kung saan ito pupunta ng mahusay, magkakaroon siya ng ganap na kontrol sa landas nito. Hindi ito magiging masyadong mahirap para kay Hansen na gawin dahil siya ay may talento sa yin-yang blast at drillhead. Ang mga pitcher ng baseball ay maaaring maghagis ng curveball at ang mga manlalaro ng football ay maaaring mag-curl ng bola, ngunit si Hansen ay mas may talento kaysa sa karaniwang atleta. Sa kawalan ng timbang ng itlog at ang kawalang tatag nito sa paglalakbay, maaari itong gamitin ng napakabisa laban sa iba. Siyempre, nangangahulugan iyon na magiging mas mahirap para kay Hansen na kontrolin at gabayan ito mismo, ngunit sa sapat na pagsasanay, magagawa niya ng maayos. At sa kanyang mga espesyal na kakayahan, ang pagkalkula ng kurso na tatahakin nito ay sa kalaunan ay magiging natural sa kanya. Para sa lahat ng layunin at layunin, ang itlog ay perpektong angkop para kay Hansen. Sa kanyang talento, naniniwala siya na mahuhuli niya ang lahat ng hindi handa sa mga kahangahangang paghagis sa ilang sandali. At upang simulan ang kanyang pagsasanay, nagsimula ng ihagis ni Hansen ang itlog sa lupa at i-bounce ito pabalik sa kanyang mga kamay. Hindi ito isang bola, kaya ang direksyon kung saan ito tatatalbog ay hindi mahuhulaan. Mas mahirap kaysa sa kanyang inakala noong una, at nabigo siyang makuha ang itlog ng 70% ng oras. Kung kailangan ni Hansen na gumamit ng drillhead, magiging mas ligaw at mas mahirap itong kontrolin at gabayan, kaya naisip niya na marahil ay minamaliit niya kung gaano karaming pagsasanay ang kakailanganin niya bago siya maging sobrang bihasa dito. Si Bauer ay natuwa sa nakakatawang maliit na itlog. Tuwing inihagis ito ni Hansen, kahit siya ay nagsisikap na makuha ito. Natatakot si Hansen sa kanyang pagtatangka at nakaramdam ng mabilis na takot nang tumalon siya patungo rito. Natakot siya na baka gawing goma ang itlog sa kanya. Sa kabutihang palad, nang makuha niya ito, wala namang masamang nangyari. Maaaring hindi na kontrol ni Hansen ang kurso ng paglipad nito, ngunit tila nakakakilala si Hansen kung sino o ano ang gusto niyang maaapektuhan ng itlog. Sinubukan ito ni Hansen ng ilang beses pa, at ang radius ng bounce nito ay humigit kumulang 1 metro. At anumang hawakan nito, kung gusto niya, ay magiging goma. Kung ang itlog ay tumama sa parehong lugar muli, ang epekto ay aalis. Ito ay isang kakaibang Geno-core, at hindi pa naririnig ni Hansen ang ganoong bagay noon. Malamang na swerte siya. Siyempre, hindi pa siya nakakarinig ng marami tungkol sa mga Geno-core, anuman. Iyon ay dahil napakakaunting mga Diyos-Diyosan na tao ang umiiral. Dinala ni Hansen ang chef sa isang kagubatan at pagkatapos ay inihagis ang itlog sa kanya para maging goma siya. Bago siya mawala ng malay, binanggit niya ang pangalan ni Han Jinji, at ngayon, sa wakas ay may oras na si Hansen upang tanungin siya at alamin kung bakit. Ginamo ni Hansen ng bahagya hanggang sa bumalik ang kanyang malay. Nang magising siya, agad siyang sumuntok kay Hansen. Hinawakan niya ang papalapit na kamao nito at nagsimulang eye twist at eye spin ito para masaya. Tiningnan niya ang kanyang braso na parang nakatingin siya sa multo.
Hindi siya nakaramdam ng sakit, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kumikilos ang kanyang braso ng ganyan. Hinawakan ni Hansen ang sungay sa kanyang lalamunan at sinabi, sagutin mo ang aking mga tanong at hahayaan kitang mabuhay. Pagkatapos noon, itinulak niya ang may ngipin na gilid ng sungay upang mapunit ang kaunting balat at magdulot ng kaunting dugo. Ano ang iyong relasyon kay Han Jinji? Tanong ni Hansen, pagkatapos ay kumunat ang noo nang manahimik siya. Kabanata 1354. Nang marinig ng chef ang tanong ni Hansen, tinitigan niya ito ngunit walang sinabi. Gamit ang may ngipin na gilid ng sungay, mas lalo pang hinukay ni Hansen ang kanyang lalamunan. Ang napunit na balat ng kanyang leeg ay nagsimulang tumulo ng mga patak ng dugo na gamulong pababa sa kanyang mga balikat. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Nagkunwari si Hansen na galit at naiinip sa anumang paglaban na maaaring ibigay niya. Kung gayon, patayin mo ako kung iyon ang gusto mo. Nagsalita ang chef ng may nakakapanginginig na tono na walang bahid ng panloloko sa kanyang mga salita. Hindi siya natatakot na mamatay ng kaunti. Siyempre, umaasa pa rin si Hansen na makakuha ng impormasyon, gusto niya ang anumang alam niya tungkol kay Han Jinji. Ang pagpatay sa kanya ang huling bagay na nais niyang gawin para sa kadahilanang ito at para sa kadahilanang ito lamang. Napagpasyahan niyang palimbutin ang kanyang tono at subukang maglagay ng kaunting pagkakaibigan sa kanyang diskarte, kaya sinabi niya sa kanya, gusto ko lang malaman ang tungkol sa iyong relasyon kay Han Jinji. Kung sasagutin mo, at sasabihin mo sa akin ang gusto kong malaman, malaya kang umalis. Ngunit ang kanyang bibig ay nanatiling sarado na nag-udyok kay Hansen na ipaliwanag ang mga detalye ng kung ano ang nais niyang itanong. Sinabi niya, gusto kong malaman kung kaibigan ka ba o kaaway ni Han Jinji. Kami, nag-aaway kami. Napakaayaw namin sa isa't isa. Malinaw na ikaw ay isang kaalyado o alipin niya, kaya tumigil ka na sa pagsasalita. Nagsalita ang chef ng may tono na puno ng puot at paghamak, at ang kanyang mga mata ay nag-grill ng mga butas sa binata sa harap niya. Kung ang tao sa harap ng bark door ng pasukan ng silungan sa ilalim ng lupa ay isang tagasunod ni Han Jinji, ang sinabi niya ngayon ay nagpapahiwatig na maaaring siya mismo ang pumatay sa kanya. Nakikita ang chef na nagsasalita ng may nakapipigil na galit, mukhang gumawa ng isang kakilakilabot na bagay si Han Jinji sa kanya. Bakit mo naisip na kasama ko siya? Tanong ni Hansen. Magkapareho kayo ng lahi, sabi ng chef. Ngumiti si Hansen at sinabi ng may tawa, o, mali ka ng malaki. Tayo ay mga tao, oo, ngunit ang ating lahi ay may mas malaking populasyon kaysa sa inyo, kung tatalakayin ko. Hindi ibig sabihin na pare-pareho tayong lahat. Kaya, bakit mo naisip na kaibigan ako ni Han Jinji? Ginawa ni Hansen ang kanyang makakaya upang ipaliwanag ang mga bagay ng kasing simple hanggat maaari. Tiningnan ng chef si Hansen ng may pagkalito, at nauutal siyang nagtanong, totoo ba ang sinasabi mo? Magiging tapat ako sa iyo, hindi ako kaibigan ni Han Jinji. Sa katunayan, ako ang kanyang kaaway. Kung ayaw mo kay Han Jinji tulad ng ipinahihiwatig ng iyong pag-uugali, kung gayon ikaw at ako ay may iisang layunin. Inilagay ni Hansen ang kanyang sungay at naglagay ng ekspresyon ng paghingi ng tawad. Pagkatapos, patuloy na ginamo ni Hansen ang kanyang mga sugat bago ito muling hinawakan ng itlog. Talaga bang may hinanakit ka rin kay Han Jinji? Tanong ng chef. Dinala siya ni Hansen sa isang puno sa malapit upang ipagpatuloy ang pagpapagaling, at habang hinahawakan niya ang kanyang mga sugat, sinabi niya, kung kaibigan ako niya, patay ka na ngayon. Nag-risk ako ng buhay at ari-arian para iligtas ka, alam mo iyon, hindi ba? Sinuri ng chef ang kanyang sariling katawan, at bagaman ang pagpapagaling ay isang medyo mabagal na proseso, masasabi niyang gumaganda na siya. Malubha siyang nasaktan, at ang banal na liwanag ni Hansen ay napakahina pa rin. Dahil dito, matagal bago matapos ni Hansen ang pagpapagaling sa kanya ng tuluyan. Ngunit nanatili si Hansen sa kanya at patuloy na ginagamot siya. Maraming bagay ang kanilang pinag-usapan, ngunit sa kanilang pag-uusap, hindi nagtanong si Hansen ng anumang nakakabahala o seryoso. Nang subukan ni Hansen na maging matigas at matatag sa kanya, hindi niya binigay sa kanya ang gusto niya. Ngayon, gagawin niya ang kanyang makakaya upang maging malambot at patas. Kung kumilos siya ng ganoon, marahil ay mas handa siyang magbukas sa kanya. Nagkasama sila sa loob ng ilang araw, at sa loob ng panahong iyon, patuloy na nakatanggap ang chef ng mahusay na pagtrato bilang karagdagan sa iba pang kabaitan na handang ibigay ni Hansen. Bakit mo ako sinusubukang patayin, maaari ko bang itanong? Alam kong kinuha ko ang ulo ng baka na iyon, ngunit iyon ba ang tanging dahilan kung bakit mo ako hinabol? Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay tila nawala na ngayon, kaya naisip ni Hansen na ito ang pinakamagandang oras upang itanong ito. Ang chef?
Sa puntong ito, ay ganap ng gumaling. At alam niyang mas malakas siya kaysa kay Hansen. Para itanong niya ito, malinaw na wala siyang sama ng loob sa kanya. Sinabi ng chef, ikaw at si Han Jinji ay magkamukha, kaya't nais kong patayin ka. Nakakita ka ba ng maraming tao sa sanctuary ng ikatlong Diyos? Dapat ay may ilang sa bawat silungan, sabi ni Hansen. Pagkatapos ay sinabi ng chef, si Han Jinji lang ang taong nakita ko. Kung gayon, paano kayo naging magkaaway? Itinuloy ni Hansen ang kanyang swerte upang magtanong. Hindi siya direktang sinagot ng chef, at sa halip ay sinabi niya, halika. Tutulungan kitang manghuli ng ilang nilalang para mapabuti ka. Ituring mo itong pagbabayad ko sa iyo. Pagkatapos, pantay na tayo. Walang kailangang gawin iyon, ngunit dahil pareho nating kinasusuklaman si Han Jinji, dapat nating ibahagi ang ating nalalaman. Matutulungan natin ang isa't isa sa ganoong paraan, ngunit kung abala ka, huwag kang mag-atubiling umalis, sabi ni Hansen. Magpapanggap si Hansen na maganda ang kanyang pakikitungo hanggat kaya niya, sa pag-asang kapag umalis na siya, ang kawalan ay magpapatibay ng kanyang pagmamahal. Kung lahat ay ayon sa plano, marahil sa susunod na pagkikita nila, mas handa siyang ibahagi ang kanyang nalalaman. Parang nakonsensya ang chef na wala siyang ginawa para gantihan ang kabaitan. Sinabi niya, naging Diyos-Diyosan ka lang. Mapanganib na iwan ka mag-isa rito. Kung gusto mo, maaari kitang bigyan ng tirahan sa loob ng aking silungan. May silungan ba sa mga lugar na ito? Nagulat si Hansen nang marinig ito. Kung may mga silungan ng espiritu sa malapit, nasa malaking panganib siya. Ipinaliwanag ng chef, may isang silver-class shelter, pag-aari ng isang primitive na nilalang. Kung mag-aalok ka ng mga mapagkukunan na may halaga, wala akong nakikitang dahilan kung bakit hindi ka papayagan na manatili doon. Agad na sumang-ayon si Hansen. Kung papayagan pa rin siyang bumalik sa alyansa, at wala siyang panganib na ma-enslave, wala siyang nakikitang problema dito. Sa katunayan, ito ay magiging isang napakagandang deal. Pagkatapos ay dinala ng chef si Hansen sa silungan. Malayo ito, kaya mahaba ang paglalakbay. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang isang tupa. Ito ay ang murang tupa na nagkaroon ng pagmamahal-poot na relasyon si Hansen. Boss number 1 at boss number 2. Natagpuan ko na kayong dalawa. Ang tupa ay mukhang masaya sa tuwa. Kabanata 1355. Nang makita ni Hansen ang imahe ng murang tupa, dumilim ang kanyang mukha. At ang tawaging, boss, ay nakakainis. Kung maririnig niyang muli ang tawag ng tupa na, mob, mababaliw siya. Ang tupa ay isang traidor, duwag, at nagdadala ng gulo. Sa pagtingin lang dito na naglalakad papalapit, gusto ng sipay ni Hansen ito palayo. Nakarating sa harap nila, masayang sinabi ng murang tupa, mga boss, girl, mob, nakakita ako ng isang tanso na silungan na hindi kalayuan dito. Walang nakatira rito. At nasaan ang tinatawag mong silungan na iyon? Binitawan ni Hansen ang nakakuyom na kamao na handa na niyang ihagis. Ang isang tanso na silungan ay maaaring isang silungan ng pinakamababang antas, ngunit ang anumang silungan na iyong kontrolado ay mas mahusay kaysa sa walang silungan. Kung may ganoong silungan, talagang makapupunta si Hansen at makaalis ayon sa gusto niya. Matatagpuan ito sa loob ng isang kuweba, malapit sa Jade Hills. Maaari kitang dalhin doon, sabi ng murang tupa. Nagkatinginan sina Hansen at chef at tumango, pareho silang sumang-ayon sa kung saan sila dapat magtungo susunod. Medyo nag-aalala pa rin si Hansen tungkol sa posibleng sumpa na maaaring sumunod sa tupa, ngunit walang masamang nangyari pagkatapos ng kanilang pagkikita noong araw na iyon. Pinangunahan sila ng murang tupa na may pinakamasayang pagtalon, at sinabi niya, mga boss, kapag inangkin ninyo ang silungan, maaari ninyong bigyan ako ng maraming Geno-core na gusto ninyo. Manahimik ka. Hindi kita F***ing boss. Naiinis na si Hansen dahil paulit-ulit siyang tinatawag na boss. Ngunit ang marahas na reaksyon ay hindi inaasahan at nagpatalo ng takot sa tupa. Pagkatapos noon, nanahimik na ito. Binuksan lang ng murang tupa ang bibig nito upang mangagat paminsan-minsan habang naglalakbay sila. Matapos ang ilang sandali ng paglalakad, inalog ng murang tupa ang ilang mga palumpong at sinabi, narito na, Bob. Tiningnan ni Hansen ang loob ng kuweba at kumunat ang noo. Mahaba ito, ngunit mababa ang kisame, at kailangan niyang gumapang kung gusto niyang maglakad sa loob. May silungan ba sa kabila nito? Pinagluloko mo ba ako? Kung oo, puputulan ko ang iyong mga binti. Pinatibay ni Hansen ang banta na may mga nakakalat na pantig. Boss Bob? Totoong tapat ako. Nangako ako sa aking balahibo, hindi ako nagsisinungaling. Pagmamakaawa ng murang tupa. Pagkatapos ng maikling pag-uusap kay chef, nagpas siyang sundan ni Hansen ang tupa.
Magpapatuloy pa rin siya, kasama o wala sila. Ang lupa ng kuweba ay karamihan ay binubuo ng dumi, ngunit matatag pa rin ito. Pagkatapos ng 10 minutong paggapang, ang kuweba ay bumukas sa isang tipikal na tunnel ng bato. Sa puntong iyon, nakakatayo na rin sila. Dinala sila ng landas ng mas malalim sa ilalim ng lupa, ngunit saan sila pupunta at gaano katagal ang kanilang paglalakad, hindi nila masasabi. Maswerte na napakaganda ng paningin ni Hansen at Chef dahil kahit ang pinakamahinang sinag ng araw ay hindi tumusok sa itim na belo na iyon. Ang kanilang mga mata ay nagbigay sa kanila ng night vision. Gaano pa katagal bago tayo makarating? Kumunat ang noo ni Hansen. Sumagot ang murang tupa, malapit na tayo, nasa kalagitnaan na lang tayo. Nag-alinlangan si Hansen na hayaan ang tupa na patuloy na mamuno sa kanila, at sa kanyang kaluwagan, at sa patuloy na kalusugan ng tupa, nakarating sila kalahating oras mamaya. Boss, narito na. Itinaas ng tupa ang isa sa mga kuko nito, nakaturo ng diretso sa harap nila. Tumingin si Hansen sa unahan at nakakita ng isang kastilyo na gawa sa bato. Sinuri ni Hansen ang lugar na kanilang narating. Ang mga tunnel at kuweba ay bumukas upang ipakita ang kanilang pagkakatayo sa isang lambak sa isang lugar. Ang mga bangin sa paligid nila ay napakalaki, at ang langit ay isang makapal, tuwid na linya na nakapatong sa kanila, na parang mga binti ng isang mesa. Ang kastilyo mismo ay binubuo ng kulay abong bato, at ang ilang mga elemento ng disenyo nito ay nagparamdam na parang isang mahusay na nakukutaang manor o mansyon. Si Chef ang naunang sumulong. Matagal na siyang nasa sanctuary ng ika-4 na Diyos, at sa panahong iyon, hindi pa siya nakakapag-angkin ng isang silungan. Mabilis na sinundan siya ng murang tupa, iniisip na mas mag-aalaga ito sa kanya kaysa kay Hansen. Si Hansen, itinuturing na ligtas ang lugar, ay sumunod mula sa likuran. At hinuhusgahan ng silungan mula sa medyo magulo at magaspang na panlabas nito, talagang naniniwala siyang ito ay isang tanso na silungan. Si Hansen ay may tanso na Geno core lamang, kaya ang pag-angkin ng isang pilak na silungan ay medyo nakakatawa. Itinulak ni Chef ang pintuan ng silungan, at nakarating sila sa isang uri ng lobby. Sa harap nila ay isang malaking hugis parihaba na mesa. Napakahaba nito, parang hapagkainan para sa mga mayayaman sa kanilang labis na malalaking ari-arian. May isang upuan sa bawat dulo, at 5 upuan sa kaliwa at kanan nito. Sa ibabaw ng mesa ay mga kubyertos. May mga kaldero, tray, pinggan, at kutsilyo. Ang prutas at karne ay nakasalansan sa mga plato, at ang isang palayok ng isang bagay ay niluluto sa ibabaw ng apoy. Nagsimulang tumulo ang laway ni Hansen at Bauer, at naramdaman nilang nananakit ang kanilang mga buto para sa ginhawa na tiyak na ibibigay sa kanila ng lugar na ito. Matagal na mula noong sila ay nasa isang lugar na napakaganda. Ngunit ayaw niyang makatakas si Bauer, kaya hinigpitin ni Hansen ang kanyang pagkakahawak sa kanya. Gayunpaman, sinabi sa kanila ng murang tupa na walang nakatira sa silungan. Kung totoo iyon, bakit may apoy na nagninangas, at may nilulutong pagkain? May nagangkin ba sa lugar na ito bago tayo makarating? Nagtaka si Hansen, bago sumigaw, may tao ba? Narito kami para manghiram ng brown sugar. Pagkatapos ng tawag ni Hansen, walang sumagot. Suriin natin ang mas malalim sa loob, sabi ng Dragon Lady Chef, ibinahagi ang kanyang pag-aalala. Sinundan siya ni Hansen at murang tupa, at pagkatapos ng maikling pagsilip, wala silang nakitang ibang tao doon. Ang silungan ay binubuo ng 4 na palapag at 20 silid, at sa kabila ng pagsuri sa bawat lokasyon, wala silang nakitang tao doon. Dagdag pa, walang mga estatwa o teleporter. Sigurado ka bang ito ay isang silungan? Tanong ni Hansen, pagkatapos nilang bumalik sa lobby. Nagsimula nang magsalita si Dragon Lady, ngunit biglang, may isang malakas na tunog na, pang. Ang mga pinto sa labas ay sarado sa kanilang sarili, at ang mga kandila ay nagsindi. Kabanata 1356. Tumakas ang murang tupa para magtago sa likod ng Dragon Lady, habang siya at si Hansen ay nag-alinlangan na tumingin sa mesa. May isang lalaking nakatayo malapit sa upuan ng Panginoon, nakasuot ng itim na suit at kurbata. Mukhang kakaiba siya, at sa ilalim ng nakakatakot na sinag ng mga kandila, nakita ni Hansen ang kanyang mukha. Mukha itong mukha ng isang kahoy na manika, at ang kanyang ilong ay hindi natural na matalim. Ang itim na suit ay napakaganda, at ito ang uri na inaasahan mong makita na suot ng isang marangal na mayordomo. Maligayang pagdating sa dinner shelter, handa na ang hapunan, kaya mangyaring umupo. Bigla na lang yumuko ang manika at nagsalita sa kanila. Nagulat ang tatlo, at habang pinagmamasdan ni Hansen ang mayordomo, hindi niya nakita ang presensya ng lakas ng buhay dito. At sa kanyang kahoy na mukha, ang kanyang pananalita ay nakakatakot na walang emosyon.
Tumalo ng murang tupa pasulong na may pagsabog ng kumpiyansa at sinabi, "Teka, ikaw ang Gino Core ng silungan na ito. Taya ko, lason ang pagkain mo. Iyan ang laro mo, hindi ba? Gusto mong lason kami. Kilala ko ang uri, Bob." Hindi naghintay ang manika bago sumagot sa mga paratang, at may monotonous, robot-like na tugon, sinabi, na idagdag ka sa naughty list. Simulan ang paglilinis. Tinitigan nila ang manika, na nanatiling walang kibo. Ang mga maliliit at pulang mata nito ay nakatitig sa tupa, ngunit bukod doon, walang nangyari kundi ang nakakakilabot na katahimikan. Nakita ni Hansen na gumalaw ang bibig ng murang tupa para magsabi ng iba pa, ngunit sa sandaling ginawa nito, ang tupa ay naging manika rin. Nanatili itong nakapirmi sa ekspresyon nito na may kalahating bukas na bibig. Nagulat sina Hansen at Dragon Lady, nakikita ang kanilang nakakainis na maliit na kasama na naging manika. Sa kabutihang palad, ang murang tupa na manika ay mayroon pa ring lakas ng buhay. Malamang na maayos ang nilalang mismo, ngunit ang katawan nito ay naging matigas na kahoy. Ngayon, tatanggapin ba ng natitirang 3 bisita ang kanilang upuan? Ang hapunan ay ipahahain sa ilang sandali. Yumuko ang manika at nagsenyas sa iba na umupo. Hindi tinutukoy ng mayordomo ang tupa nang banggitin niya ang 3. Ang ikatlong tao na tinutukoy niya ngayon ay si Bauer. Mukhang naiinis si Dragon Lady, halos hindi matanggap na ang isang tansol na Gino Core ay may lakas ng loob na pagbantaan at utusan siya sa paraang ginagawa nito. Umupo muna tayo, bago tayo gumawa ng eksena. Hinailan ni Hansen ang braso ni Dragon Lady, hiniling sa kanya na umupo. Gusto munang maunawaan ni Hansen ang sitwasyon. Simula nang lumitaw ang manika, maingat niyang sinusubaybayan ito. Mangyaring panatilihin ang iyong magagandang asal at sumunod sa etika sa pagkain. Nangangahulugan din iyon na ang bawat individual ay dapat umupo sa kanilang sariling upuan, payo ng manika. Alam ni Hansen na tinutukoy ng manika si Bauer, kaya binuhat niya ito mula sa kanyang kondanggen at inilagay sa isang upuan para sa kanya. Pumayag si Hansen dahil hindi niya alam kung paano naging manika ang tupa. Ayaw niyang mangyari iyon sa kanya. Ang sanctuary ng ika-4 na Diyos ay isang ligaw na lugar, at kahit ang pinakamahina sa mga nilalang ay hindi dapat maliitin kung mayroon silang isang tansol na Gino Core. Naisip ni Hansen na siya at ang kanyang grupo ay hindi sinasadyang naglakad sa paligid o radius of effect ng masamang Gino Core, at walang paraan upang makalabas sa kanilang sitwasyon, wala silang ibang pagpipilian kundi ang gawin ang sinabi sa kanila, baka sila rin ay maging manika. Napaka-weird ng mga kapangyarihan ng Diyos-Diyosan, at alam ni Hansen na kailangan niyang malaman kung ano ang nagdudulot ng buong palabas na ito sa lalong madaling panahon. Kailangan niyang wakasan ito. Hanggang doon, magpapanggap na maganda si Hansen at susuriin ang kanyang mga opsyon. At kaya, matapos tanggapin ang imbitasyon ng manika at gawin ang sinabi sa kanila, hindi sila naging katulad ng murang tupa. Ang tupa ay naging manika, ngunit mayroon pa rin itong lakas ng buhay. Gayunpaman, ang katawan nito ay napaka-stiff, at kahit ang mga mata nito ay hindi makagalaw. Mangyaring, tangkilikin ang aming unang ulam. Biglang iniligid ng manika ang isang kariton ng hapunan. Kinuha niya ang mga pinggan mula rito at inilagay sa mesa. Mainit ang mga ito, umuusok na steak. Bagaman ang pagkain ay amoy napakabango, sinigurado ni Hansen na pigilan si Bauer at pigilan siyang sumugod pasulong upang kunin ang pagkain. Ito ay karne ng snow beast. Huwag kang mag-alala dahil ligtas ito. Pinutol ni Dragon Lady ang karne at kumagit. Si Dragon Lady ay isang profesional na chef, kaya alam niya ang kanyang mga karne. Kung sa tingin niya ay okay na kainin, wala nang pag-aalangan si Hansen na kainin ang pagkain. Pinagkakatiwalaan niya ito. Matapos magpasyang kumain si Hansen, kinilala niyang ito ay isang magandang bagay. Walang nakalalasong trick na naglalaro, at matapat, ang lasa nito ay napakasarap. Snow Beast flesh consumed. Ordinary Gino Point dagdag 1. Masayang nagulat si Hansen dahil hindi niya inaasahan na makakatanggap ng isang Gino Point mula sa libreng pagkain. Naghiwa rin si Bauer para sa kanyang sarili at kumagit. Pagkatapos na may nakakagulat na kasanayan, pinutol niya ang natitirang steak. Mga mahal kong bisita, mayroon ding ilang magagandang alak. Pagkatapos ay nagsimulang magbuhos ng kanilang mga inumin ang manika. Pinagmamasdan ni Hansen at Bauer ang ginagawa ni Dragon Lady. Kung sumimsum siya, gagawin din nila. Matagal na mula nang hindi nakatikim sina Hansen at Bauer ng isang pagkain na tulad nito. Siguradong masama ang pakiramdam ng tupa, naisip ni Hansen. Hindi siya nakatikim ng napakasarap na hapunan. Si Bauer, lalo na, ay tuwang-tuwa.
Ngunit ang kanyang pagtangkilik sa pagkain ay sa kalaunan ay lumampas sa sukdulan, sa puntong hindi na siya gumamit ng kutsilyo at tinidor, at sa halip ay nagsimulang ipasok ang pagkain sa kanyang bibig gamit ang mga mad-ulash na daliri. Nilalabag mo ang pangangailangan para sa magagandang asal habang kumakain, at naidagdag ka sa naughty list. Simulan ng paglilinis. Sinabi ng manika ito nang may nakakagulat na galit na parang personal siyang nainsulto at nagalit. Nako, mabilis na lumingon si Hansen para tingnan si Bauer. Kabanata 1357. Walang pag-aalinlangan o pag-aalala para sa kanyang sarili, inabot ni Hansen si Bauer upang ilagay siya sa likod niya. Ngunit bago pa niya magawa, ang mga mata ng manika ay kumislap ng pula. Pagkatapos, kakaiba, mukhang nagulat ito. Sinuri ni Hansen si Bauer, at sa kanyang kaluwagan, nakita niyang hindi siya naging kahoy. Ito ay isang malaking sorpresa. Kung susuriin ang pag-uugali at ekspresyon ng mukha ng manika, tila naglabas ito ng kapangyarihan, ngunit hindi lang ito gumana sa sanggol. Ang mga mata ng manika ay kumislap muli ng parehong pulang, nakakatakot na liwanag. Nagsalita rin ito, at sinabi nito, lahat kayo ay naidagdag sa naughty list. Simulan ang paglilinis. Ang mga mata ng manika ay kumislap na parang maliwanag, umiikot na ilaw, habang lumilingon ito para tumingin kay Hansen. Ipinatawag niya ang kanyang kristal na itlog, ngunit bago pa niya makuha ang lakas para sa isang paghagis, nagsimula siyang maging kahoy. Si Dragon Lady, na tumalon mula sa kanyang upuan upang makipaglaban gamit ang kanyang hawak na cleaver, ay nagsimula ring maging isang patay na manika ngayon. Natagpuan ni Hansen ang kanyang sarili na hindi makagalaw, at ang manika at ang mga kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Hindi kayang labanan ng pilak na core ni Dragon Lady ang papalapit na pagiging kahoy, at hindi rin kayang labanan ng Jad Escan ni Hansen. Walang kahirap-hirap na ginagawa silang lahat ng manika ng Mayordomo. Marahil hindi naman pala isang tanso na silungan ito. Marahil ay isang pilak na silungan, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Ang manika ay ibinalik ang atensyon nito kay Bauer sa puntong ito, at ang mga mata nito ay paulit-ulit na kumislap. Sa kabutihang palad at kakaiba, ang mga kapangyarihan ay walang epekto kay Bauer. Simulan ng paglilinis. Parang na-program ito, paulit-ulit na sinabi ng Mayordomo ang utos na ito tuwing ilang segundo. Ito ay isang nakakatakot na bagay na marinig ng paulit-ulit. Mukhang sobrang galit si Bauer sa Mayordomo. Hindi niya gusto ang paraan ng pakikitungo ng kanyang amo o ng kanyang mga kaibigan, kaya hinugot niya ang kanyang kalabasa. Kinamumuhian ng Mayordomo ang pagsuwi, at ang katotohanang hindi niya magawa na gawing kahoy ang babae ay nag-udyok sa kanya na sumulong upang subukang kunin siya. Ngunit bago pa niya magawa, ang kahoy na katawan ni Hansen ay biglang nagsimulang magliwanag ng puti. Ito ay isa pang sorpresa para sa Mayordomo. Ang kahoy na balat ay nagsimulang maglaho, ibinabalik si Hansen sa normal. Naidagdag ka sa naughty list. Simulan ng pagkamatay. Sigaw ni Hansen, habang nagliliwanag siya ng ningning na nagpahirap sa direktang pakikipagkita ng mata. Ilang segundo lang, isang suntok ang pinakawalan patungo sa Mayordomo. Nagulat ang manika, kinikilala ang kapangyarihan na biglang papalapit sa kanya. Ilang beses na kumislap ang halimaw ng mga mata nito upang maitaboy ito, ngunit walang gumana. Ang maliwanag na liwanag na ginamit ni Hansen ay nagdulot ng malakas na pagtama. Boom! Agad na nawasak ang katawan ng manika, habang ang isang pag-ulan ng mga tipak ng kahoy ay nagkalat sa hangin at umulan sa lupa. Silver Geno Core destroyed, Butler Doll. Silver Geno Core obtained, Butler Doll. Sa gitna ng bagyo ng mga piraso ng kahoy, biglang tumaas ang isa at lumipad patungo kay Hansen. Pagkatapos, pumasok ito sa kanyang dagat ng kaluluwa. Lumabas si Hansen sa Super King Spirit Mode, at nang tignan niya ang item na natanggap niya, nakakita siya ng isang kakaibang manika na nakaupo sa kanyang dagat ng kaluluwa. Halos kasing laki ito ng kamay ng tao. Butler Doll, Wood Element Silver Geno Core. Nang mabasak ang manika, sina Dragon Lady at Murang Tupa ay napalaya mula sa kanilang mga kahoy na gapos. Bumalik sa normal ang kanilang mga katawan, ngunit hindi pa ang kanilang mental na komposisyon. Iyon ay dahil pareho silang natigilan sa kanilang nasaksihan na ginawa ni Hansen. Ang kanilang mga mata ay nakapirmi habang sila ay manika, kaya hindi nila nakita ng malinaw ang Super King Spirit Mode. Ngunit nakita nila ang isang maliwanag na puting liwanag na ganap na nagpuksa sa mayabang na Mayordomo. Ang isang hanay ng mga hagdan sa lobby ay biglang bumukas, isang hagdan na patungo sa isang pasilyo na nagtatapos sa isang nakakatakot na pintuan. Naisip nilang dapat na patungo iyon sa Spirit Hall. Boss Bob, napakatalino at gwapo mo.
Dapat kang Diyos sa gitna ng mga Diyos-Diyosan, at hindi ko maipahayag kung gaano kalalim ang aking paghanga sa iyo ay tumagos sa aking kaluluwa, ang tupa ay nagsalita ng mga matatalinhagang salita. Matapos masira ni Hansen ang mayordomo, talagang kinilala ng murang tupa kung sino ang tunay na pakikitungo sa kanilang grupo. Hindi pinansin ni Hansen ang sinabi nito at dinala lang si Bauer kasama niya sa pintuan. Sa kabila nito, gaya ng hinala, ay ang Spirit Hall at ang nakatira na estatwa. Kakaiba, ang noo ng estatwa ay walang laman. Walang espiritu o nilalang na nakatira sa lugar na ito pagkatapos ng lahat. Ngunit ang estatwa ay gawa sa pilak na nagpapahiwatig na ito ay isang pilak na silungan. At ito ay mas nagulat pa sa mga kasama ni Hansen dahil ngayon ay alam nilang kaya niyang sirain ang isang pilak na Geno-core gamit lamang ang isang suntok. Tinanong ni Hansen ang chef, gusto mo bang ilagay ang iyong bato ng espiritu doon? Umiling siya at sinabi, hindi ito ang hinahanap ko. Kapag inilalagay ng mga espiritu ang kanilang bato sa loob ng isang estatwa, halos imposible para sa kanila na mapalaya mula sa lugar kung saan nila inilagay ito. Kailangan silang manirahan sa isang silungan na kanilang pinili, baka masira o makuha ang kanilang bato. Kaya, ang isang silungan ay dapat na piliin ng maingat, at kailangan nilang tiyakin na natutugunan nito ang bawat kanilang pangangailangan at nasiyahan ang bawat isa sa kanilang mga pangangailangan. Ipinatawag ni Hansen si Moment Queen at sa halip ay ginawang kanya ang silungan. Maaari pa rin niyang gamitin ang teleporter, ngunit hindi niya magagawang paganahin ang mga sistema ng depensa ng silungan, kontrolin ang seguridad, at buksan ang mga pinto ng walang espiritu na nakatira dito. Tinitiyak ni Moment Queen na tumingin kay Hansen ng may paghamak bago niya ilagay ang kanyang bato sa loob. Sumunod siya kay Hansen, gayunpaman. Para sa ikabubuti o para sa ikasasama, siya ay natigil sa kanya, at para sa anumang dahilan na gusto niyang makasama siya, siya ay natigil sa kanya. At kung sakaling gusto nilang lumipat, maaari laging kunin ni Hansen ang bato ng espiritu. Kung ang katapatan ng chef ay isang katulad na garantiya, magagawa rin niya ang pareho. Medyo nagulat siya nang makita na nagpatawag si Hansen ng isang espiritu. Bagaman si Moment Queen ay napakahina pa rin, masasabi ni Dragon Lady na siya ay isang espesyal na bagay. Sa pag-ookupa ni Moment Queen sa silungan, lubos na nagsaya si Hansen. Ito ay isang mahusay na nakatagong lugar na tiyak na walang mga agaw, ngunit mas mahusay kaysa doon, ang mga kayamanan ng silungan ay dapat na nanatiling hindi nagalaw ng walang nakaraang nakatira. Ang kayamanan na pagmamay-ari ng silungan ay dapat nakasama ang isang pilak na Geno-core, kaya masigasig na pumunta si Hansen upang tumingin at makita kung ano ang makukuha niya. Kabanata 1358. Ang mga silungan sa sanctuary ng ika-4 na Diyos ay naiiba sa mga nasa sanctuary ng ika-3 Diyos. Bukod sa Geno-core na maaari mong makuha mula sa isang inangkin na silungan, isang karagdagang Geno-core ang maaaring makuha mula sa isang dibdib ng kayamanan kung ang silungan ay hindi pa na-claim dati. Si Moment Queen ay hindi pa nakakabawi mula sa kanyang mga sugat, ngunit nakokontrol pa rin niya ang silungan. Binisita ni Hansen, Dragon Lady, at murang tupa ang vault kung saan dapat naruroon ang mga dibdib ng kayamanan. Nang mabuksan ang pinto at masayang pumasok, 3 dibdib ng kayamanan ang kanilang nakita na magkatabi. Ang disenyo ng mga dibdib ay ibang-iba kaysa sa kanilang inaasahan noong una. Hindi sila mga lalagyan, sa halip, mas parang mga pedestal na umaabot mula sa lupa hanggang sa kisame. Mukhang mga haligi, sa ganoong paraan. Ang isa sa mga ito ay pilak na nagpapahiwatig na mayroon itong pilak na Geno-core. Ang dalawa pa ay tanso, walang duda na naglalaman ng mga tanso na Geno-core. Diretso nang pumunta si Hansen sa pilak na pedestal, isang aksyon na hindi pinagtatalunan. Pagkatapos ng lahat, kung hindi dahil sa kanya, maaaring silang lahat ay namatay sa ilalim ng nakakatakot na tingin ng baliw na mayordomo. Pinindot ni Hansen ang kanyang kamay sa pedestal, at nagsimula itong bumaba. Walang pindutan, at hindi bumaba ang pedestal sa ilalim ng puwersa ng kamay ni Hansen, sa halip, ito ay isang operasyon na ginawa ni Moment Queen. Sa ibabaw ng haligi ay may isang bagay na lumulutang sa isang mahiwagang liwanag. Ito ay isang lilang singsing. Kinuha ni Hansen ang singsing at narinig ang isang anunsyo. Silver Geno-core obtained, Demon Heart Ring. Nang suriin ni Hansen ang impormasyong kasama nito, masayang nagulat siya. Demon Heart Ring, Dark Element Geno-core. Ang mga Dark Elemental Geno-core ay napakabihira, at gayon din ang mga Geno-point. Maswerte na nakolekta ni Hansen ang lahat ng kaya niyang makuha sa sanctuary ng ika-3 Diyos. Iniwan ni Hansen ang mga tanso na Geno-core para kay Dragon Lady at, nang may pag-aatubili, kay murang tupa. Walang halaga ang mga ito kay Hansen, ngayon na mayroon na siyang pilak.
Nakakuha si Dragon Lady ng isang hanay ng mga sandata, habang nakakuha naman ng salamin si Murang Tupa. Ang salamin ay nakakapag-concentrate ng liwanag at nagdudulot ng pinsala sa pamamagitan ng refleksyon, isang magandang item, ngunit lubos na walang silbi para kay Hansen na isaalang-alang na magnakaw. Sinuri ni Hansen ang dalawang pilak na Geno Core na natanggap niya, at nalaman niyang ang Butler Doll ay nakakapag-petrify ng mga kalaban. Ang Demon Heart Ring ay nakakapagpalakas sa puso ng nagsusuot nito. Sa kasamaang palad, mayroon itong kapalit. Ang paggamit nito ay makakasira sa katawan, kaya hindi magtatagal na maisusuot ni Hansen ito. Ito ay isang item na pangsitwasyon. Pagod na, nagpas siyang bumalik sa alyansa si Hansen. Ang kanyang ina, si Jianran, at si Little Yan ay tuwang-tuwa at lubos na nakahinga ng maluwag nang makita siyang muli. Nakipag-ugnayan si Hansen sa kanyang mga matalik na kaibigan, na lahat ay nagpalakpakan sa kanyang matagumpay na pag-akyat bilang isang Diyos-Diyosan, at ang kanyang kakayahang bumalik. Hindi siya nagtagal doon, gayunpaman. Ayaw niyang ipagsapalaran ang pag-atake sa kanyang silungan habang wala siya. Bago siya komportable na umalis doon sa ilang panahon, kailangan niyang maging mas malakas. Kahit ang mga ordinaryong Geno Point ay nakakapagpataas ng fitness ng isang tao ng malaki. Ang 100 ordinaryong Geno Point ay maaaring magpataas ng antas ng fitness ng isang tao ng 2,000. Ang 100 primitive Geno Point ay maaaring magpataas ng fitness ng isang tao ng 4,000. Ang 100 super Geno Point ay maaaring magpataas ng fitness ng isang tao ng 30,000. Kung kaya ni Hansen na ma-max out ang kanyang mga ordinaryong Geno Point, makakarating siya sa isang fitness figure na 10,000. Kapag nakarating na siya sa puntong iyon, makakaaway na siya ng mga primitive na nilalang nang walang gaanong problema. Ang pagpatay sa mga ordinaryong nilalang ay hindi isang mahirap na gawain para kay Hansen, at nagagawa niyang patuloy na gamitin ang itlog sa kanyang mga pangangaso pagkatapos bumalik. Nagawa niyang ma-max out ang figure na iyon sa ilang sandali. Ang kanyang trick na nakal-alasong karne ay hindi rin gumana, lumalabas. Anumang nilalang na nagtatago sa malalim na bahagi ng hukay na iyon ay buhay pa rin. Si Murang Tupa ay nagiging komportable sa posibilidad na maging boss niya si Hansen, at tinanggap niya ang papel na maging laruan ni Bauer. Ang Tupa ay hindi ang pinakamalakas na kaalyado na maaaring makuha ng isang tao, ngunit nagkaroon ng kaunting pagmamahal si Hansen sa kanya. Magiging masama ang pakiramdam niya sa pagpapaalis sa Tupa, kaya hinayaan niyang manatili ito. Ngunit may isang kondisyon lamang para sa pagpapahintulot sa kanya na manatili sa kumpanya ni Hansen. Hindi pinapayagan ng Murang Tupa na tawaging boss si Hansen. Sa tuwing maririnig ni Hansen iyon, isang panginginig at lamig ang tatama sa kanyang gulugad na parang kidlat. Nang ma-max out niya ang kanyang mga ordinaryong Geno Point, nagpas siyang sundan ni Hansen si Dragon Lady sa silungan na minsan nang nabanggit nito. Dahil ang Jade Hill ay walang maraming primitive na nilalang, at tila palaging naglalakbay sila bilang isang grupo, pinakamahusay na maglakbay silang magkasama bilang isang grupo. Nasa isang grupo na si Dragon Lady, isang grupo na malugod na inanyayahan si Hansen na sumali dahil sa kanyang kamakailang pagganap. Sa grupong iyon, sigurado siyang gagawa siya ng mabuti. Hindi itinuturing ni Hansen ang kanyang sarili na hindi matatalo, at alam niyang ang kanyang Hyper Geno Arts at Geno Core ay hindi sapat upang harapin ang anumang hamon na darating sa kanyang landas, kaya naisip niyang ang posibilidad na magkaroon ng ilang kaibigan upang suportahan siya ay magiging isang magandang ideya. Sumakay si Bauer kay Murang Tupa habang naglalakbay sila palayo sa Jade Hill. Pamilyar si Dragon Lady sa rehiyon na kanilang patutunguhan, kaya ang anumang potensyal na mga hotspot ay naiwasan. Alam niya ang pinakamagandang ruta na dapat puntahan. Ngunit sa ika-4 na araw, 2 meteor ang dumaan sa langit. At bigla na lang, isang blizzard ang nagpaulan ng nakakatakot na lamig sa buong lupain. Ito ay naging isang nakakatakot na paglalakbay sa kakilakilabot na kondisyon. Nagpatuloy pa rin sila, ngunit sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang maraming ordinaryong nilalang na nagyelo ng husto. Nakakatakot itong makita, kaya sinigurado ni Hansen na panatilihing aktibo ang Jad Esken at hawakan si Bauer para matiyak ang kanyang init. Para mas lumala ang mga bagay, nagsimula ng umugong ang isang avalanche patungo sa kanila. Nako, may nakikipaglaban. Ipinatawag ni Dragon Lady ang isang transparent na mangkok upang protektahan sila mula sa daloy ng nyebe na bumabagsak sa kanila. Hindi rin ito masyadong huli. Kaagad pagkatapos niyang gawin ito, ang nyebe ay ganap na naglibing sa mangkok. Hindi masasabi ni Hansen kung gaano kapal ang nyebe, ngunit napakasama ng lamig doon. Kabanata 1359. Nagbigay ang Jad Esken ni Hansen ng malaking paglaban sa lamig, ngunit kahit siya ay nakaramdam ng sobrang lamig ngayon.
Nanginginig at nanginginig sina Dragon Lady at ang tupa dahil sa lamig na nag-udyok sa una na mag-apoy sa kanyang sarili. Nakakatulong iyon sa kanya ng kaunti, ngunit ang kagat ng yelo ay napakalakas at mapait, hindi nito mapigilan ang panginginig. Ang malambot na balahibo ng tupa ay ganap na natakpan ng yelo at nyebe sa paghahambing. Kinilala ni Hansen na ito ay isang hindi magandang kahihinatnan ng pagtama ng lamig dito, ngunit anuman, ito ay isang kakaibang hitsura para dito. Ngunit masama ang epekto ng lamig dito. Ang murang tupa ay nakakakilos lang tuwing ilang sandali na nagpapahiwatig na mas lalong malamang na magyayelo ang tupa hanggang sa mamatay. Patuloy na niyakap ni Hansen si Bauer ng mahigpit, ngunit gamit ang kanyang libreng kamay, nag-apoy siya. Mabuti na lang at tila hindi siya naapektuhan ng lamig. Na may matinding pagkamausisa, tumingin lang siya sa labas ng mangkok na parang nanunood siya ng isang bagay na siya lang ang nakikita. Ngunit patuloy na bumababa ang temperatura. Bukod sa kaligtasan ni Bauer, nag-aalala si Hansen na kahit siya ay hindi makatiis sa yelo at hamog na nagyelo ng mas matagal. May malaking pag-aalala na silang tatlo ay mamamatay dahil sa biglaang pagbabago ng panahon. Sino ang nakikipaglaban dyan? Ang mga kapangyarihan na kanilang pinakawalan ay napakasama, tanong ni Hansen, dahil ang kanyang Dangshan Sutra ay hindi nakakita at hindi nakarehistro kung ano ang nangyayari sa labas. Patuloy na tumitibok, umubo, at naglabas ang langit ng mas maraming nyebe at nakakapangilabot na hangin hanggat kaya nito. Hindi ko alam. Maaaring ito ay isang royal o king class spirit battle, sabi ni Dragon Lady, nag-aalok ng kanyang sariling paliwanag. Kahit na nag-aapoy siya, ang kanyang mga labi ay nagiging lila at ang kanyang mga ngipin ay nanginginig sa pagitan ng ilang mga salita. Hawak niya ang kanyang mga braso sa isang walang pag-asang pagtatangka upang pigilan ang kanyang panginginig. Bigla, isang napakatalim na ingay ang narinig. Ito ay napakataas, parang ang drill ng isang dentista ay tumusok sa kanilang mga eardrum at nagpatuloy upang maghukay sa kanilang mga utak. Ang ingay ay nagpabagsak sa kanilang lahat sa kanilang mga tuhod. The Asterisk Man 8, dumilim ang mukha ni Hansen. Napakasakit nito, kahit na ang kanyang utak ay pinatibay ng mga crystallizers at mas matibay at mas malakas kaysa sa karaniwang utak ng tao. At hindi lang iyon isang maikli, nag-iisang sigaw. Patuloy ito, lumalakas at humihina, nagdudulot ng higit pang sakit sa grupo. Ito ay tiyak na ang nakakatakot na daing ng isang nilalang. Mula sa malayo ito nanggaling, iyon ang masasabi nila, ngunit nakakabahala kung gaano nakakasira ito, anuman iyon. Tinakpin ni Dragon Lady ang kanyang mga tainga at bumagsak sa lupa. Ginawa rin ni Bauer ang pareho sa kanyang mga tainga, ngunit tila hindi siya masyadong nababagabag. Ang paraan ng kanyang pag-uugali ay hindi nagpapakita ng anumang sakit, at tila ang masakit na tunog na iyon ay mas nakakainis. At sa paghahambing sa pag-uugali ng tatlo, ang tupa ay gumugulong-gulong sa lupa sa nagyayalong sakit. Kung lumapit pa ang tunog, naniniwala sila, ang kanilang mga ulo ay sisubog na parang pakwan na sumasalubong sa pagtama ng martilyo. Ngunit habang patuloy ang pagsigaw, at patuloy na bumababa ang temperatura, mas lumalala ang sitwasyon sa bawat segundo. Gaano pa katagal ang laban? Kung magpapatuloy ito, patay na tayo sa loob ng 2 oras. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Kalahati ng katawan ng tupa ay purong yelo na ngayon, at ang tanging nagpapanatili nito sa lupain ng mga nabubuhay ay ang mahina, bahagyang tumitibok na puso nito. Mas mahusay ang lagay ni Dragon Lady kaysa kay murang tupa, ngunit hindi naman masyadong maganda. Nakatingin muli kay Bauer, tila nagdurusa na rin siya ngayon. Ito ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Hansen noon, at nagdulot ito ng sakit sa kanyang puso. Gamit ang bukas na Dangshan Sutra, pinaputok ni Hansen ang lahat ng 10 gene lock at sinubukang makita kung kaya niyang salin ang lamig at ingay. Ang ikapitong pandama ay nakakapag-filter ng bahagi ng tumutusok na pagsigaw. At kaya, nakipaglaban si Hansen sa ingay, umaasa na mabawasan ang pinsala na ginagawa nito sa kanyang mga kaalyado. Kung matapos agad ang laban, o kung makakalipad sila palayo sa lugar kung nasaan sila, ligtas na sila. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, lumalabas na papalapit ang pagsigaw. Nahihirapan si Hansen na labanan ang ingay na ito, kaya pinaliit at pinagtuunan niya ng pansin ang Dangshan Sutra upang bilugan ang parehong radius ng mangkok. Ang pagsigaw ay nakakagambala rin sa kanilang daloy ng enerhiya. Nagiging hindi sila makapagdeal sa lamig ng kasing husay ng gusto nila. Ginamit ni Hansen ang Dangshan Aura ng pinakamahusay na kaya niya. Mas maganda ang hitsura ni Dragon Lady, ngunit walang malay na si murang tupa. Ang lalaking iyon ay talagang isang sumpa. Taya ko na ang tanging dahilan kung bakit tayo nasa gulo na ito ay dahil patuloy siyang tumatawag sa akin na boss. Iyon ang dahilan.
Nalulungkot si Hansen sa pagsubok na kanilang nararanasan. Habang patuloy na tumataas ang tunog, hinawakan nila ang kanilang mga ulo sa walang kabuluhang paglaban sa pagsigaw na parang isang pangkat ng mga kutsilyo ang nagsisikap na saksakin ang bawat isa sa kanilang mga utak. Nawala ang kulay ng mukha ni Bauer, at sa wakas ay bumagsak si Dragon Lady sa lupa ng tuluyan. Kapag lumakas na ako, hahanapin ko kung sino ang gumawa nito at ihahatid ko sa kanila ang isang malamig na plato ng paghihiganti. Ginamit ni Hansen ang Dangshan Aura ng buong lakas ngayon, ginagawa ang kanyang makakaya upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Bigla, ang mga selula ni Hansen ay parang nagliyab. Ang isang mahiwagang sangkap ay nabuo, tulad ng dati, at pumunta sa kanyang dagat ng kaluluwa. Magbubuo ba ng Geno Core ang Dangshan Sutra? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Ang sangkap ay nagsimulang magtayo sa loob ng dagat ng kaluluwa, at ang itim na kristal ay tumugon tulad ng ginawa nito sa Jad-Esken Geno Core. Pinalabas nito ang tinta nitong likido na pinagsama sa sangkap. Ang pagsigaw ay parang pagsabog ng shrapnel sa kanyang mga tainga, ngunit hindi niya masyadong maibigay ang pansin dito. Ang kaligtasan ang pangalan ng laro ngayon, at kailangan niyang gawin ang lahat ng kaya niyang matiyak na makakaligtas siya sa nakakatakot na pagsubok na ito. Ang balat ni Dragon Lady ay nagsimulang mag-flake ng yelo, habang nagsimulang manginig at manginig si Bauer sa mga bisig ni Hansen. Mas lalo pang bumaba ang temperatura, habang papalapit ng papalapit ang pagsigaw. *Man 8, halika na, hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ako mamamatay. Tumingin-tingin si Hansen sa paligid para sa isang daanan ng pagtakas. Kung hindi niya mailigtas ang iba, kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay talagang nakakulong, at walang paraan palabas. Biglang, nanginginig ang dagat ng kaluluwa. At pagkatapos, may isang bagay na lumitaw sa harap niya. Kabanata 1360. Nagulat si Hansen nang makita niya ang lumabas mula sa kanyang dagat ng kaluluwa. Ito ay isang payong. Manipis ang balangkas nito at elegante, parang uri na makikita mong ginagamit ng mga magarbong babae. Ngunit ang kulay nito ay mas itim kaysa sa pinakamaduming karbon. Kahit ang hawakan nito. Nang lumitaw ang payong, lumipad ito sa itaas ng ulo ni Hansen. Sa ilalim ng payong na ito, nakaramdam si Hansen ng isang belo o tabing na bumalot sa kanya. Nawala ang lamig at ang pagsigaw. Napansin ni Hansen, kung kaya niyang manatili sa loob ng radius ng takip ng payong, ang lahat ng negatibo at nakakasamang epekto ay nasala at naitaboy palayo. Ito ba ang Geno Core ng Dangshan Sutra? Mabilis na sinuri ni Hansen ang impormasyon ng Geno Core. Self-Geno Core, Bronze Bulwark Umbrella. Sa ilalim ng proteksyon na canopy ng Bulwark Umbrella, walang kapangyarihan ang nakapasok sa depensa at nagwasak sa kanila. Bumalik sa normal si Bauer, at tila nagulat siya sa biglaang pagkawala ng lamig at tunog. Sinuri niya ang payong na nagtatanggol sa kanya ngayon. Pumunta si Hansen upang tingnan sina Dragon Lady at Murang Tupa. Mabuti na ang lagay ng babae. Ang tupa ay humihinga ng may hirap. Mukhang nagpakita lang ang payong sa tamang panahon dahil ang tupa ay dapat na nakakapit sa kanyang buhay gamit ang isang manipis na sinulid. Ginamo ni Hansen sina Dragon Lady at Murang Tupa ng pinakamahusay na kaya niya sa ngayon. Para kay Dragon Lady, ang mga tipak ng yelo at nagyayelong hangin ay pinalabas mula sa kanyang bibig at iba't ibang mga butas. Mabuti na ang lagay niya, ngunit hindi masasabi ang pareho para kay Murang Tupa. Masama ang lagay niya, sa kabila ng pagpapagaling. Hindi pa rin siya makapagsalita. Nawala na ba sila? Sabi ni Dragon Lady na may pailay na boses. Hindi pa, sagot ni Hansen, tumingin sa labas ng mangkok. Hindi siya nakakaramdam ng anumang bagay sa labas, ngunit maaaring dahil iyon sa kanyang kalagayan. Gayunpaman, si Hansen, kahit na hindi siya nakakita ng marami, ay nararamdaman lang na patuloy na nagngangalit ang isang laban. Sa kabutihang palad, lumitaw ang Bulwark Umbrella upang protektahan sila ng gawin nito. Sa kaluwagan para sa kanilang bagong natagpo ang kaligtasan, nagpahinga ang grupo ng ilang sandali habang inaalagaan ni Hansen ang tupa. Ngunit bigla, isang tunog na kasing lakas ng isang bumagsak na bundok ang narinig. At pagkatapos, isang malambot at nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanila. Parang may nagwagi, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Hindi pa siya lilipat mula sa kanyang kinaroroonan. Hindi niya alam kung sino ang nakikipaglaban o kung ano ang tungkol sa pakikipaglaban. Kung lalabas siya, at masama ang loob ng nagwagi, magiging hanggal siya na ipakita ang kanyang sarili. Kaya, naghintay sila kung nasaan sila ng ilang oras. Walang gumalaw sa loob ng panahong iyon. Nagpas siyang ibalik ni Hansen ang payong, at ang mangkok naman ni Dragon Lady.
Upang putulin at i-shovel ang kanilang daan sa nyebe na halos naglibing sa kanila, gumamit si Dragon Lady ng kanyang iba't ibang mga kagamitan sa kusina. Lahat ng nasa paligid nila ay puti. Ang mga bundok, ang mga puno, ang mga bukid, lahat ng ito ay perpektong natatakpan ng birhen na nyebe. Nakakatakot iyon, naisip ni Hansen sa kanyang sarili, ngayon na tapos na ang kanilang nakakatakot na pagsubok. Kung hindi dahil sa bulwark umbrella, patay na sila. Nagtaka si Hansen kung ang silungan na binanggit ni Dragon Lady ay maaaring nakaranas ng parehong nagyayelong kapalaran. Kung naganap iyon, malamang na hindi nakaligtas ang mga nakatira sa silungan. Binilisan ni Hansen si Dragon Lady na gabayan sila sa silungan, ngunit hindi dahil sa pag-aalala sa mga nakatira. Kung sila ay namatay lahat, magiging isang magandang, madaling pagnanakaw. Magkakaroon ng maraming laman at Geno-core para makuha. Nagsimula silang dalhin ni Dragon Lady doon, ngunit ito ay isang pakikibaka. Ang tanawin ay ibang-iba na ngayon, dahil nalibing ng napakaraming nyebe, at natatakot siya na baka mali ang kanyang paggabay sa kanila. Sa loob ng 1,000 milya, ang nyebe ay makapal na nakalatag sa buong lupain. Napagpasyahan ni Dragon Lady na hanapin ang silungan sa pamamagitan ng pagpili ng isang direksyon at pagsunod dito, tulad ng paglipad ng isang uwak. Ngunit mahirap para sa kanila dahil kailangan nilang maghukay ng isang buong kanal na patungo doon. Masyadong makapal at masyadong malambot ang nyebe para sa kanilang maingat na paglalakbay. Ngunit talagang gusto ni Hansen ang kayamanan. At pagkatapos ng ilang daang milyang walang tigil na paglalakad, naisip nilang dapat na malapit na sila. Sa kasamaang palad para sa kanila, nawala sila. Ngunit hindi bababa sa wala silang panganib. Tila na-reset ng nyebe ang lupain, at lahat ng nasa loob ng radius ng snow globe ay napatay. Walang natitirang buhay upang pagbantaan sila. Huwag na lang. Kalimutan ang silungan. Lumabas na lang tayo sa lugar na ito, wala nang iba para sa atin dito, sabi ni Hansen, na may malungkot na tono. Pumili sila ng bagong direksyon at nagpasyang iwanan ang tanawin na nasira ng nyebe, pinili na maghanap ng mas magagandang pastulan. Pagkatapos ng 1,000 milyang paglalakad, wala silang natuklasan. Maaari na rin silang bumalik sa kanilang pinanggalingan dahil ang bawat abot tanaw ay isa pang linya ng puti. Oh, teka lang. May isang bagay sa unahan. Inakit sila ni Murang Tupa na mas mahusay na ang lagay ngayon. Umakyat sina Hansen at Dragon Lady sa isang Dallas disc na tinuro ng tupa, at naroon, sa nyebe, ay isang hindi pangkaraniwang bagay. Nang tumingin ng mas malapit, napagtanto nilang ito ay isang puno. Tignan natin. Kung nakaligtas ito nang hindi namatay ang lahat, dapat itong isang espesyal na bagay. Kung namumunga ito, tayo ay mayaman. Mabilis na tumalon si Hansen sa harap nito, tinitiyak na siya ang unang makakakuha ng mga kayamanan nito. Ang puno ay 10 metro ang taas, at ang mga rosas na bulaklak ay nakasuot sa mga sanga. Parang isang napakalaking, rosas na bonsai. Mayroon itong magandang amoy. Kakaiba, nakikita ang punong ito na nakatayo sa gitna ng nyebe na nagtakip sa lahat ng iba pa. Parang mayroon itong sariling bulwark umbrella, tila ang puno ay nakatanggol ng isang puwersa na nagbigay sa kanya ng radius ng proteksyon. Walang nyebe na pumapalibot dito sa lupa, at makikita mo ang damo sa ibaba ng malinaw na parang araw. May ilang mga nilalang din sa ilalim ng puno. Naisip ni Hansen na nagtatago sila doon, ginagamit ang mga bubong para sa kanlungan. Sa kasamaang palad, ang puno ay tila nagpoprotekta lamang sa kanila mula sa lamig at nyebe, ngunit hindi mula sa ingay. Ang mga nilalang ay parang lasing, natutulog.